Hello kids! Let's play, sing, dance, read, write, count, and learn with Teacher Jam! Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Welcome sa ating kindergarten class! Ako muli si Teacher Jam ang magtuturo sa inyo ngayon. Excited na ba kayo? Ako excited na. Tara, umpisahan na natin. Ika-32 linggo, ika-4 na markahan. Ang ating tatalakayin ay iba't ibang uri ng halaman, mga bahagi ng halaman, tirahan ng mga halaman, pangangailangan ng mga halaman, at mga naibibigay o naitutulong ng mga halaman sa mga tao at hayop. Tara mga bata, simulan na natin ang ating talakayan. Pagmasdan nyo nga mabuti mga bata ang larawang ito. Anong masasabi ninyo? Hindi ba't napakaganda ng kapaligiran? Tama! Gumaganda ang ating kapaligiran dahil sa mga halaman na nakikita natin sa ating paligid. Alam nyo ba mga bata na maraming iba't ibang uri ng halaman? Tara, alamin natin ang iba't ibang uri ng halaman. Alamin natin ang iba't ibang uri ng halaman. May mga malalaking halaman. Mga bata, alam niyo ba kung anong puno ito? Tama! Ito ang puno ng saging. Ito naman kaya? Magaling! Puno ng mangga. Ito mga bata. Tama! Puno ng niyog. Ilan lamang ito sa mga halaman o puno na malalaki. Ano pa kaya? Kabilang rin sa mga malalaking uri ng halaman ay ang puno ng bayabas, puno ng nara, at maging ang puno ng mansanas. Mga malalaking halaman. Muli mga bata, ang mga malalaking halaman ay puno ng saging, puno ng mangga, puno ng niyog, puno ng bayabas, puno ng nara, puno ng mansanas at marami pang iba. May mga maliliit naman ding halaman o mga halaman na mabababa ang pagtubo, tulad na lamang ng kamatis, okra, talong, gayon din ang bell pepper, sili, at lemon. Muli, ang mga maliliit na halaman ay kamatis, okra, talong, bell pepper, sili, at lemon. Ilan lamang ito mga bata sa mga halaman na tumutubo ng mababa. Bukod sa malaki at maliit na halaman, mayroon din namang mga halaman na namumulaklak tulad ng mga ito. Mayroon namang uri ng halaman na namumunga.
Ito naman ang mga uri ng halaman na tinatawag nating punong kahoy. Ito naman ang mga halamang ugat o root crops. Ilan lamang sa mga ito ay ang carrots, singkamas, patatas, sibuyas, bawang, labanos, at marami pang iba. Ito naman ang mga halamang binibitin o hanging plants. Mayroon din namang uri ng halaman na may tinik ang kanilang katawan. Mayroon namang mga halamang gamot o herbal plants. Ito ang mga halaman na ginagawang gamot. May mga halaman naman na gumagapang tulad ng mga ito. At panghuli mga bata, ito ang mga halamang bihira nating makita dahil ito ay nakatira sa ilalim ng dagat. Sila ang tinatawag na mga halamang dagat. Ngayong alam nyo na ang iba't ibang uri ng halaman, alamin naman natin ang iba't ibang bahagi ng halaman. Ang halaman ay may iba't ibang bahagi tulad na lamang ng ugat. Ang ugat ang sumisipsip ng tubig at sustansya mula sa lupa na kailangan ng halaman. Ugat. Ang sumunod namang bahagi ay ang katawan ng halaman. Ang katawan ng halaman ang dinadaluyan ng tubig at nagdudugtong sa iba pang bahagi ng halaman. Ito naman ang bahagi ng halaman na tinatawag nating sanga. Ang sanga naman ay bahagi ng halaman kung saan tumutubo ang mga dahon at bunga nito. Ang ikaapat namang bahagi ng halaman ay ang dahon. Ito ang tumatanggap ng sikat ng araw na kailangan ng halaman at ito rin ang nagbibigay ng oxygen na kailangan ng tao at ng hayop. Ang sumunod namang bahagi ng halaman ay ang bunga. Ang bunga ang parte ng halaman na kinakain. Bunga. Ang panghuling bahagi ng halaman naman ay ang bulaklak. Ang bulaklak naman ang nagbibigay ganda sa mga halaman. Bulaklak. Bigkasin nga natin muli ang mga bahagi ng halaman mga bata. Ugat. Katawan. Sanga. Bunga. At bulaklak. Magaling mga bata! Ngayong alam nyo na ang mga bahagi ng halaman, dumako naman tayo sa mga tirahan kung saan tumutubo ang mga halaman. May mga halaman na nakatira o nabubuhay sa lupa o soil, tulad na lamang ng rosas, gumamela, gayon din naman ang bamboo tree at ang mango tree.
Sila ay nakatira o nabubuhay din sa lupa. Maging ang cactus ay nabubuhay din sa lupa o soil. Bukod sa lupa, may mga halaman ding nakatira o nabubuhay sa tubig o water, tulad na lamang ng mga water lettuce, water lily, gayon din ang water chestnut at mga lotus. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng mga halaman na nakatira o nabubuhay sa tubig. Bukod sa lupa at tubig, may mga halaman din namang nakatira o nabubuhay sa hangin o air, tulad na lamang ng mga halamang cardinal air plant, orchids, gayon din ang spider plant at lipstick plant. Sila ay mga halimbawa ng mga halaman na nabubuhay sa hangin. Ulitin nga natin mga bata, mga lugar kung saan nabubuhay o nakatira ang mga halaman ay sa lupa, tubig, at hangin. Magaling! Ngayong alam nyo na mga bata kung saan nakatira ang mga halaman? Alamin naman natin kung ano-ano ang mga pangangailangan ng mga halaman. Tulad ng tao at hayop mga bata, ang mga halaman ay mayroon ding pangunahing pangangailangan. Isa rito ang lupa. Ang lupa ang siyang kinakapitan ng ugat para manatiling nakatayo ang halaman. Ito rin ay kinukunan nila ng mga sustansya na kailangan nila sa kanilang paglaki. Bukod sa lupa, kailangan din ng halaman ang tubig. Dahil ang tubig ang nagsisilbing tagadala ng sustansya mula sa lupa papunta sa iba't ibang parte ng halaman. Isa rin sa pangunahing pangangailangan ng halaman ay ang sikat ng araw. Dahil kailangan ng halaman ang sikat ng araw upang maganap ang photosynthesis o proseso ng pagbuo ng kanilang pagkain. Ulitin nga natin mga bata, ang pangunahing pangangailangan ng halaman ay ang lupa, tubig, sikat ng araw, at hangin. Magaling! Ngayong alam na natin ang mga pangangailangan ng halaman, alamin naman natin ang mga naibibigay o naitutulong ng mga halaman sa mga tao at hayop. Pagkain. Isa sa pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain ay ang mga halaman. Ang mga prutas at gulay na ating kinakain ay galing sa mga halaman. Ganon din ang mga prutas at halaman o damo ay kinakain din ng mga hayop na kanila ring nakukuha sa mga halaman. Ang halaman din ay isa sa pangunahing pinagkukunan natin upang makagawa tayo ng tela. Ang mga tela ay tinatahi upang tayo ay magkaroon ng mga kasuotan, mga ibang gamit sa bahay tulad ng kurtina, tuwalya, kumot, duyan, punda ng unan, at marami pang iba.
Ang mga punong kahoy naman ang pangunahing pinagkukunan ng kahoy, kung saan ay ginagawang mga kagamitan natin sa ating bahay. Ang mga kahoy din na ito ay maaari ring gawing bangka o maging kubo na pwede nating tirahan. Ang mga halaman din ang pinagkukunan ng mga gamot at bitamina na ating iniinom para tayo ay lalong lumusog at gumaling sa ating mga sakit. At panghuli, ang mga puno at halaman ang nagbibigay sa atin ng hangin na ating ginagamit upang tayo ay makahinga at mabuhay. Gayon din ang mga halaman. Kailangan din nila ang hangin na nanggagaling sa mga tao at hayop upang sila din ay mabuhay. Muli mga bata, ulitin nga natin ang mga naibibigay o naitutulong ng mga halaman sa tao at hayop ay pagkain, gamit, damit, gamot at bitamina, at hangin. Magaling! Mga bata, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating aralin? Magaling! Sigurado akong marami kayong natutunan. Bago tayo magtapos, isa munang paalala ang iiwan ko sa inyo. Tandaan mga bata, ang mga halaman ay may buhay din. Kaya atin silang pangalagaan, paramihin, at huwag patayin o sirain. Sapagkat ang mga halaman ay mahalaga at kailangan ng tao at hayop upang mabuhay. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin ngayon, mga bata? Magaling! Nawa ay nag-enjoy kayong lahat. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam! Thank you for watching. Don't forget to subscribe for more videos.